February 21, Genesis chapter 50, verse 20. You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. Maligayang araw sa atin lahat. Ako si Renjan M. Lumbang. Ito ang aking daily devotion para sa araw nito. At ang tatalakayin natin paksa ay sabay-sabay ba ang pagsubok sa buhay mo? At anong concurrence? So, concurrence is an aspect of God's providence whereby He cooperates with the creating things in every action, directing their distinctive properties that cause them as they do. It teaches that God's providence and human responsibility work together without contradiction. Ang titignan natin dito na ang human responsibility or mga gawain, kung ano mga bagay na nangyayari sa buhay natin, problema, trahedya, pagsubok, lahat. At madalas ito yung mga negatibo sa buhay natin ng mga pangyayari na ito. At ang mga pangyayari na ito ay nagagamit para sa kabutihan natin at para sa kaluwalhatian ng Panginoon. No? At kumbaga, nagagamit niya ang mga masama para sa mas mabuting kalabasan, mas mabuting bunga. Kumpara sa nangyari mga masama, may lalabas ring mabuti. Isang example nito ay kagaya ng sabihin natin, naubusan ka ng pera. Pero dahil ikaw ay magastos noon, naturo rin sa'yo na paano mag-financial budgeting, financial scheduling, paano gumamit ng pera na maayos. At dahil doon, pinahintulutan ng Panginoon kumbaga, mawalan ka ng pera para ma-manage mo, magkaroon ka ng, magbigyan mo ng worth yung money na hindi lang siya nakukulog sa langit talaga. No? At sa ganun, may nangyayaring kabutihan galing sa nangyaring pangyayaring masama, no? Kung titignan natin. Pinapahintulutan ng Panginoon, ngunit ito yung magiging daan para matulungan tayo sa ibang aspeto ng buhay natin na hindi natin maalaman agad, no? So, at ito yung parang sabay-sabay na mga problema, ngunit sabay-sabay o sumasabay din ang paggalaw ng Panginoon, ang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin, no? So, kumbaga, kahit anong pangyayari man yan, ang kalabasan ay nagiging positibo basta nakaayon ito sa kalooban ng Panginoon at plano niya. So, titignan natin talaga na God is actively involved in our daily life, no? Na sa lahat ng pagkakataon, hindi lang sa pag tayo nasa tuktok, doon natin naramdaman yung Panginoon, doon lang tayo nababantayan, doon lang natin naramdaman yung presensya ng Panginoon, kundi pati sa mga pinakamababang punto ng buhay natin. Nandun rin siya para gabayan tayo, para antabayanan tayo, para, alam mo yun, sa paligid, para tulungan tayo. Hindi lang tayo iniwanan doon, kumbaga. Hindi niya lang pinahintulutan, tapos iiwanan niya tayo nandun na, sige, bahala ka na dyan. Hindi. Yung nangyari ay pinahintulutan niya, pero nagbibigay pa rin siya ng tulong, nagbibigay siya ng escape route. Kumbaga, itong bagay na to, na nararanasan natin mahirap, na God is actively involved in our daily life sa kahit anong ginagawa natin. No? Na masama man yan, pangyayari sa atin, mabuti man, kung ano man ng kalabasan, kung ano man ng pangyayari, ginagamit niya ito para, o sinasama niya rin ito sa plano niya, para may mas maging mabuti ang iyong kalagayan, ang iyong pagkatao, ang iyong mga aspeto ng pagkatao mo, madami. No? Pati mga tao rin sa paligid mo. Sa ganun, na makita natin na lahat ng bagay-bagay pinahintulutan ng Panginoon. Walang nangyayari na sa mundong ito na hindi pinahintulutan ng Panginoon. No? Nothing happens without God's vision, without God allowing it to happen, no? So, kumbaga, makita natin na kasama rin ito sa paniniwala na kung ano man yung mga pangyayari na nangyayari sa atin, kung ano man nangyayari sa atin sa buhay natin, na pinahintulutan pa rin ito, no? Na yung, kumbaga, it is allowed to happen. And we also have to look at it at the sense na hindi ito para sa kapahamakan natin, kundi para sa kabutihan. Kung ano man yung pinahintulutan, iyon ay, ang gusto lang naman ng Panginoon ay bigyan tayo ng biyaya, tayo maging mas mabuti pa. So, madaming beses talaga yung mga pagsubok. Isang pagsubok talaga yan sa ating mga karakter. Kung saan mas nahuhulma tayo, mas nahuhubog tayo. No? At God is actively working even through evil. Kumbaga, ginagamit niya rin yung mga masama talagang nangyayari. Kagaya na sinabi ko kanina at ilang beses na kung ano mang
problema na nadadaanan, kung ano mang evil na naranasan natin sa buhay na ginagamit ang kalaban na kung ano ng mga paraan para mahina tayo, maging mahina, mahirapan, ginagamit niya 'yan para mahulma tayo, mahubog tayo at tayong lumakas. 'No, hindi tayo iniiwanan, pinahihintulutan lamang ang mga bagay sa mundo para tayo'y bumuti pa lalo, 'no, sa mga aspeto na ayon sa kalooban ng Panginoon. So 'yun lamang, salamat sa pakikinig at mabuhay.